Tayo po ay magbasa ng kanyang aklat sa banal na kasulatan na matatagpuan po natin sa Romans 12. Romans 12 verse 1 to 8. So aklat ng mga taga-Roma, chapter 12 verse 1 to 8. Sabi po dito, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang inyong tunay na katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayong marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan ng loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang ating kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen. So tayo po ay manalangin. Purihin ang kanyang salita. Lord, salamat po sa word na maririnig po namin ngayon at sa maikling pagpapahayag, dalangin ko po ikaw ang manguna sa amin. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang may taas, bigyan mo kami ng puso na tunay ngang matyaga upang sa pagpakikinig namin, Lord, ay tunay ngang maintindihan namin to. Ano mang mga distraction, ito'y kinakansela namin sa pangalan ni Jesus. At dinideklara po namin right now na ikaw magtatagumpay, Lord. Holy Spirit, ang kapuspusan ay aming maranasan. In Jesus' name, amen. Okay, tayo po makakaupo na mga kapatid ko sa Panginoon. Napakaganda ng ating paksa sa umagang ito. Amen. Ang ating paksa ay offer your life to God. Narinig niyo na ba yung kantang Lord, I offer my life to you? Narinig niyo na ba yung kantang yan? Napakaganda nun. Kumbaga na yung gumawa ng kanta, makikita nyo pa lang sa lyrics na baga lahat ng bagay na meron siya galing sa Panginoon. At wala siyang ibang bagay na magagawa. Amen. Kundi yung i-offer ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, ngayong February kasi buwan pa rin ng pag-ibig. Amen. So, sa oras na ito, gusto ng Diyos na maintindihan nating lahat na isa sa pinaka paglalarawan ng ating pagmamahal sa Diyos ay yung maibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. The greatest commandment, amen, na sinabi ng Diyos ay love your God. Amen. With all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen. With all your mind. Yun yung sinabi, mahalin mo daw ang Diyos. At kung paano natin mamahalin ang Diyos, ipagamit mo yung buhay mo sa Diyos. Amen? Ipagamit mo yung buong buo mo sa harapan ng Panginoon. And I believe, yun yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? At naalala ko tuloy na kung bakit pastor ako ngayon. Amen? Yun yung aking puso. Gusto kong mahalin ng Diyos o mahal ko ang Panginoon, lahat ng bagay ay kabutihan niya. Kaya nag-chat ako kagabi, sumamba tayo sa Panginoon kasi brown out eh. Baka yung sabihin, ay brown out, baka walang simba, baka yun ang isipin ng marami. Amen? May simba man, ay may brown out man o wala.
Amen? Tuloy ang gawain ng Panginoon. Amen? Susubukin pa naman tayo sa sunod eh. Uulan, babagyo, tutuloy pa rin tayo. Amen ba yun? Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy lang tayo. Amen. 1 John 3:18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Wow. So talagang kung nagmamahal tayo, hindi lang basta sabi na I love you. Pinapakita natin ito sa gawa natin. Amen. At kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, na siyang tunay ng dakilang at unang mahalagang utos, nagmamahal, inaalay natin ang ating buhay, naglilingkod tayo sa harapan ng Panginoon. Pinapagamit natin yung buong-buong tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Tanong, willing po ba tayong ipagamit yung buhay natin sa Diyos? Sarap pakinggan na, no? Amen. Pero minsan parang pag dumadating na yung mga hindi mabubuting bagay sa buhay natin, parang binabawi natin. Ayoko nang maglingkod, pastor. Amen? Pero sa oras na ito, bibigyan tayo ng tamang kaisipan, tamang puso kung paano natin iaalay ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Amen? So number 1, ang ating tema, how can we offer our life to God? Amen? At itong Romans, napakagandang pagbulay-bulayan natin at suriin ang mga salitang ito kasi may kinalaman ito sa tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. Amen? So number 1, na gusto ituro sa atin ng Diyos. Sabi sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ialay ninyo, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. So, point number 1, paano natin iaalay ang ating sarili sa Diyos? Paano tayo magpapagamit sa harapan ng Panginoon? Amen. Tandaan nyo po, ang tunay na nagmamahal sa Diyos at nagpapahalaga sa Diyos, at kapag tungkol sa Diyos ang pinag-uusapan, hindi mahirap tanggihan. Amen? Yung tunay na nagmamahal sa Diyos. Kapag in-invite mo yan, laging, sige, sama ako. Basta tungkol sa Diyos. Amen? Laging sinasabi, yes ang sagot pagdating sa Panginoon. Amen? Kaya yung number 1, paano natin i-offer yung ating buhay sa harapan ng Diyos? Number 1, always yes to God. Yan. Always yes to God. Dapat lagi ang sagot natin kapag tayo, pag may usaping tungkol sa harapan ng Panginoon, lagi dapat, yes. Amen? Yes. Yes, Lord. Punta ako dyan. Sa Diyos yan eh. Amen? Baga parang hindi mahirap yayain yan. Yung tunay na nagmamahal sa Diyos, kapag in-invite mo para sa Diyos, hindi mahirap yayain. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Lagi sinasabi, yes. Tingnan mo nga yung katabi mo kung ganun din. Yes. Amen? At kapag nag-chat ka dyan, basta para sa Diyos siya, magre-respond agad yan. Amen? Hindi naabutin ng isang buwan bago mag-respond. Nakaranas na ba kayo gano'n? Yung nag-chat kayo tapos sin mode. Yung walang respond. Tapos after 1 month, Pastor, kamusta? Doon lang nag-respond. Pero kapag nagmamahal sa Diyos yan, nagpapahalaga sa Diyos yan, at ang puso niyan talagang maglingkod sa harapan ng Diyos, ang lagi sinasagot, yes. Amen? At kapag merong ambagan para sa Diyos, walang question yan. Si mahal niyan Diyos eh. Amen ba yan? Tignan mo ulit yung katabi mo. Yan. Amen? Bakit? Hindi dahil utos sa Kanya, kundi naiintindihan niya yung masaganang habag ng Diyos sa buhay. Amen? Sabi dito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ako'y nakikiusap, ialay ninyo. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi ng Scripture na isang pundasyon para hindi tayo mahirapan ialay, ipagamit yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Dapat naiintindihan natin
kung gaano kabuti sa atin ang Diyos? Naiintindihan ba natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin? Kung iisipin lang natin, mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ay biyaya na kahit tayo ay makasalanan. Ilang beses tayong nagkakasala. Ilang paulit-ulit tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Paulit-ulit tayong lumalayo sa Diyos. Yet, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Ang maganda pa dito, yung, napansin niyo po yung sa prodigal son, kahit lumayo siya sa tatay niya, nung lumapit siya ulit, umuwi siya ulit, hindi siya nakarinig ng panunumbat. Amen? Tayo, ang tagal nating nawala sa gawain, pero isang balik mo lang, welcome ka ulit. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Kasi kagawad, welcome eh. Amen? Hindi na ilang na pag bumalik ka, welcome. Hindi yung, bakit ngayon ka lang? Di ba? Anong ginawa mo? Di ba? Hindi wala ganun eh. Isang sabi lang, welcome. Diba? Hindi ka susumbatan. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Ganun yung kabutihan ng Diyos. Marami sa atin matagal na rin, noong una matagal na hindi naglingkod. Nag-backslide tayo. Pero isang balik lang natin sa Lord, tanggap na tanggap niya tayo kagad. Yun yung sinasabing masaganang habag. Pag sinabing habag, yung awa. Amen, na kahit na alam niyang nagkamali ka, hindi niya titignan yung mali. Ang titignan niya yung puso mo makabalik. Yung puso mo na kailanganin muli ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kapag naintindihan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, hindi mahirap ialay sa Diyos ang buhay mo. Hindi mahirap laanan ng panahon ng Diyos. Amen? Hindi mahirap na ilaan ang lakas natin sa Kanya. Lahat hindi magiging mahirap kapag naintindihan natin ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Amen? Naalala ko tuloy yung isang ilustrasyon sa kanyang salita sa Lucas 7. Naalala niyo po ba yung babaeng makasalanan? Yung may dala-dala siyang pabango. Ang mahal nun. Tapos anong ginawa niya? Ibinuhos lang sa paa ni Jesus. Tapos yung kanyang mga luha, ginawang tubig. Yung kanyang mga buhok, ginawang pangunas. Sabi ko, grabe ang effort. Grabe yung pagsisikap niyang lapitan si Jesus, na kahit nung panahon na yon hindi pwedeng makahalubilo sa kulturang Hudyo ang isang babaeng makasalanan. Kaya kung titignan niyo po, nung panahon na may isang babaeng lumapit kay Jesus, yung mahawakan ko lang yung laylayan ni Jesus, gagaling na ako. Nung tinanong siya, hinanap siya, nanginginig siya sa takot. Kasi nga, bawal sa kultura nila. Yung isang, hindi ka Hudyo, yung makahalubilo sa mga Hudyo. At isa pang bagay, yung maintindihan, para makita nyo lang yung background. Yung Samaritana, yung sa well, di ba? Ako'y Hudyo, ay ikaw ay Hudyo, ako Samaritana naman. Dapat di tayo nagkakahalubilo. So, ganun po ka-strict dati yung panahon ni Jesus Christ at yung kulturang Hudyo. Amen? So, pero papansinin natin, bagamat itong babae na ito ay makasalanan, amen, tinanggap siya ng buo ni Jesus Christ. So, makikita nyo doon, una, kabutihan na yun ni Lord. Tingnan nyo po, hindi tinignan ng Diyos yung past nyo. Tama? Lahat tayo merong mga bulok na nakaraan. Tama? Pangit na nakaraan. Amen? Pero, hindi tinignan ni Lord yun. Kahit kilala ka na ng tao na bulok ang pagkatao mo, si Lord hindi niya tinitignan nyo na bulok ang iyong pagkatao. Kabutihan na ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? At nakita ko dito, dahil naintindihan niya yung kabutihan ng Diyos, hindi madaling, hindi ibuhos yung mamahaling pabango. At alam niyo po ba ang halaga ng pabango yan? Amen? Kung pag-aaralan natin yan at i-research, ang halaga po ng pabango ay nagkakahalagang 54,000. Mahigit dolyar. Malaki hindi? Malaki. $54,000. Kung sa Philippine peso yan, 3 million. Laki, no? Kung kikita tayo ng 10,000 monthly, maiipon lang natin kung walang bawas, 120 sa isang taon.
Kikita ka ng 50,000, siguro kukulangin pa rin yung 1,000,000. Tama? Kailangan nasa 100,000 per month yung sahod mo bago ka kumito ng 1.2M sa loob ng isang taon. Pero ang halaga ng pabango is 3 million mahigit. So, ibig sabihin, ang tagal na panahon na inipon ng isang babaeng makasalanang ito. Tapos, ano mayari? Binuhos lang. Parang mahirap no? Pero, bakit niya nagawa yan? Dahil nakita niya po yung kabutihan ni Lord. Hindi naging mahirap sa kanya ibigay yung pinakamahalaga sa kanya. Kahit na yung pinaghirapan niya, kahit na yung ilang taon niyang ginawang sakripisyo, hindi siya nahirapan na ibigay sa ating Panginoon dahil naiintindihan niya. And I believe kung naiintindihan din po natin ang kabutihan ng Diyos, hindi mahirap gumising ng ganitong kaumaga para sumamba sa Panginoon. Amen? Hindi mahirap na hindi umakyat. Madali sa'yong umakyat. Amen? Kasi bakit naiintindihan mo yung kabutihan ng Panginoon? Tsaka hindi ka na kailangan pilitin. Tama? Kapag naiintindihan mo si Lord, naiintindihan mo yung kabutihan ng Panginoon, hindi na mahirap hindi na kailangan pilitin. Nagkukusa ka na. Amen? At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga lahat tayo dito nagkukusa na. Palakpakan natin si Lord. Amen? Praise God. Nagagalak si kapatid, no? Amen? Amen? So, sabi sa 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman pala mahirap sundin ang utos ni Lord. Kung naiintindihan mo yung pagmamahal niya, at kapag mahal mo siya, hindi mahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Balikan po natin isa pang ilustrasyon. Bakit hindi rin siya nahiyang gawin yung eksena? Amen? Una, binuhos yung perfume. Pangalawa, sabi ko habang binabasa ko yung kwento, hindi rin siya nahiyang sa eksena. Kasi imagine mo, kumakain si Jesus noon, tsaka may kasama siya, nasa kainan sila ng time na yun. Tapos biglang merong magpupunas ng buhok. Tapos merong iiyak, tapos ilalagay sa paa mo. Parang yung tubig, yung luha, gagawing tubig para sa paa mo. Siyempre, magugulat ka na, no? Tapos ng panahon na yon, parang kung ikaw gagawa, nakakahiya. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kapag naintindihan mo talaga yung habag ng Diyos sa'yo, kabutihan ng Diyos sa'yo, kapag basta para sa Diyos, kahit sa tingin ng iba nakakahiya yan, hindi ka mahihiya. Amen? Minsan nakakahiyang magsabi ng kabutihan ng Diyos sa mga kapwa natin para bang sasabihin na tatawanan lang tayo. Tama? Minsan parang nakakahiyang mag-share ng Word of God. Pero nakakahiya man yun sa iba, sa'yo hindi nakakahiya yun. Kasi naintindihan mo yung kabutihan ng Panginoon. Amen po ba yan? Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God, praise God. Amen? Kaya nung panahon na, alam niyo po, nung panahon na down ako, amen? Doon ako inabot ng Diyos. Nung panahon na walang-wala ako, doon ako inabot ng Diyos. Amen? Nung panahon na sira yung buhay ko, doon ako inabot ni Lord. Kaya nung tinatawag na ako magpastor, hindi na ako tumanggi. Kasi mabiyaya si Lord eh. Amen? Ang laki ng kanyang kabutihan sa buhay ko. Kundi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa inyong harapan. Amen? Baka kung saan sana akong palaboy. Amen? Buti na lang, hindi ko tinanggihan ang Panginoon. At kahit na ano mangyari, kahit hindi ako tawagin pastor, iaalay ko yung buhay ko sa kanyang harapan. Amen po ba yan? Nawa, ganyan din ang ating maging puso. Amen? So that's number 1. Always yes to God. Basta para sa Diyos, huwag niyong tatanggihan. Huwag niyong babaliwalain. Amen? Dahil mabait ang Diyos sa inyo. Huwag ipagbaliban. Amen? Huwag tayong magdamot basta para sa Diyos. Huwag tayong magdamot. Amen? Dahil mabuti ang Diyos sa atin. Mabuti pa ang Diyos? Amen? God is good? And all the time. Yeah, mabuti ang Diyos sa atin eh. Amen? So, number 2, na gusto ituro sa atin ng Diyos. Okay, sa verse 2, makikita natin, sabi, ito yung medyo mabigat na to.
Sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung tunay pong inalay ang kanyang buhay sa harapan ng Diyos, at kapag nasa puso mo nga ang Diyos, at tinanggap mo nga ng totohanan ang Diyos sa buhay mo, hindi rin mahirap yung tanggihan ang alok ng mundo. Amen? Kanina, diniscuss natin na hindi mahirap na tanggihan ng Diyos. Talagang lahat yes to God. Amen? Ngayon naman, ang gusto ituro sa atin, say no to the world. Always no to the world. Kanina, always yes to God. Ngayon naman, always no to the world. Kapag may alok ang mundo, kapag naiintindihan mo talaga ang kabutihan ng Diyos, hindi na ako dyan. Hindi na ako para dyan. Amen? Kapag nag-alok sa'yo ng mga bagay na makamundo, mabilis mong matanggihan. Hindi na mahirap para sa'yo na hindi tanggihan. Agad, no agad. Amen ba yun? Amen? Ano pa? Ang alok ng mundong ito, kung titignan natin, maganda tignan, totoo. Tama? Maganda tignan. Masarap hangarin. Pero hindi ka tunay na pasasayahin. Amen? Totoo yan, ha? Masarap, aakit-akitin ka ng mundo. Sasabihin nila, totoo to, masarap to, masaya to. Pero sa dulo pala, kapahamakan, pagdurusa ang pwede mong maranasan. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, totoo yan. Masarap hangarin yung meron ng mundo. Pero pupunta ka lang sa hindi magandang direksyon ng buhay mo. Amen? Parang ito yung ibig ko sabihin. Isang araw na sarap, ngunit habang buhay na paghihirap o pagdurusa na pwede mo maranasan. Kapag, alam mo yun, yung hindi mo ma-resist. Sige na nga. Di ba? Yung, ito na. Hindi, baga parang pinag-iisipan pa kung aalokin Pagbasa, pag makamundo, tanggihan nyo agad. Kasi hindi pwedeng iaalay mo ang Diyos, iaalay mo ang buhay mo sa Diyos, tapos iaalay mo rin yung buhay mo sa mundo. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Amen? Mahihirapan lang po tayo. Ang sabi nga ng Scripture, hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng ialay mo ang buhay mo sa Diyos, tapos parang namamangka sa dalawang ilog. Pag sa Diyos lang tayo. Kapag sa mundo lang. At alam niyo po ba na kaaway ng Diyos ang sino mang makipagkaibigan sa sanlibutan ito? Naniniwala po ba kayo doon? Kapag tayo ay merong ugnayan, amen, nakikahalubilo pa tayo sa mundong ito, o tinatangkilik pa natin ang meron ang mundong ito, hindi ito makakabuti sa atin. Amen po ba yun? Amen? Kaya, say no to the world. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang taong ayaw pasakop sa Kanya. Yung ginagawa ng mundong ito, hindi gusto ng Panginoon. Kapag makikita nyo yung social media, talagang parang ang hirap tignan. Amen? Ang hirap tignan ng mga nangyayari sa mundong ito. Dahil hindi ayon sa kagustuhan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos yung meron sa mundong ito. Amen? Ngunit sa ating mga mananampalataya, nais ng Diyos na mamuhay tayo ng karapat-dapat sa Kanya. Amen? Sabi ng Colossians chapter 2 verse 6, sapagkat tinanggap nyo na si Kristo, tinanggap pa natin si Jesus? Amen? Bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat para sa Kanya. Ibig sabihin yung bagay ba? Kung sinasabi mong mananampalataya ka, dapat yung mga bagay para sa mananampalataya, yun yung ginagawa mo. Amen ba yun? Hindi po bagay na may hawak tayong red horse. Tama? Tapos, sasabihin mong mananampalataya ka. Christian ako, tapos may hawak red horse. Hindi po bagay yun.
Natatawa tayo pero sa totoo silang hindi karapat-dapat na tignan. Amen. Nakakaasiwa po. Tama po ba yun? Ako, tignan nyo po, isipin nyo po ako, may hawak na red horse. Tapos MP. May hawak akong emperador. Ang hirap tignan, no? Hindi namumuhay. Sabi dito, sapagkat tinanggap nyo si Kristo bilang mamuhay kayo sa paraang. Tignan nyo po, mamuhay sa paraang karapat dapat. Ano ba yung namumuhay sa karapat dapat para sa Kanya? Yung dapat bagay sa Kanya. Amen? Hindi rin bagay na sabi mong Christian ka pero may Marlboro sa bulsa mo. Amen ba yon? Tama ba? Tapos sa alok mo ba ako, Pastor, may lighter ka? Ang hirap ng ganon. Tama? So, mga kapatid ko sa Panginoon, it's time to know to the world. Amen? Hindi rin bagay, mga kapatid ko sa Panginoon, na tinanggap natin si Yeso Kristo, pero meron pa tayong Lucky 9 na hawak. Amen ba yun? Amen? Merong diamond, merong ano pa ba isa? Ano? Spirit, tapos ano pa? Alam nyo, ha? Praise God. Ang sabi, mamuhay sa paraang karapat-dapat para sa Kanya. Amen? Kung sa tingin mo hindi bagay nga talaga, huwag mo nang gawin. It's time na magbagong buhay. Huwag na tayong magkompromiso. Kasi habang nagkokompromiso tayo, amen, hindi natin nagagawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba yan? Amen? Baka sa susunod, pag nakita nyo ako, magpuglasan kayo. Amen? Pero sinasabi ko sa inyo to, hindi ko man nakikita ni Lord yan. Amen? Ako, lagi kong tinitignan yung sarili ko, Lord, ano man yung ginagawa ko, kitang-kita mo. Kahit hindi nakikita ng mga kapatiran. Tama? Amen? Ulitin ko pa ulit, ha? Hindi bagay na sinasabi mo, isa kang Kristiyano, mananampalataya, pero may hawak na MP, tsaka red horse. Walang sinabi na huwag kang mag-red horse, huwag kang mag-MP, walang sinabi nga talaga sa Bible na yan. Walang sinabi. Amen? Pero sabi kasi dito, mamuhay ng karapat-dapat para sa kanya. Walang detalye. Pero kung sa tingin mo, bagay sa'yo, ang isang Kristiyano, gawin mo lang. Amen? Pero kung sa tingin mo, parang hindi ata bagay ito, simulan mo na ngayong itumba yan. Amen? Mag-no ka na dyan, kapatid. Pag inalok ka pa, no. Mas piliin mo yung maintindihan na mahal ka ni Lord. Yung kabutihan ni Lord sa buhay mo. Hindi yan yung nagbigay ng buhay sa'yo. Papasahin kaya yan ngayon, pero habang buhay yan na pagdurusa sa buhay. Amen po ba yan? Amen? Kaya simula sa araw na ito, magbabagong buhay na tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay na tayo. Magbabagong buhay na ako. Magbabagong buhay na tayo. Amen? At tingnan nyo po, paano kung dumating si Jesus, tapos nasa kalagayan kang ganon? Amen? Batid nating lahat yan na kung datnan tayo ni Lord sa kalalagayan na namumuhay tayo sa hindi mabuti at hindi para sa Kanya at hindi karapat-dapat para sa Kanya, sorry na lang. Amen? Pero huli na ang lahat. Kapag siya'y dumating at kapag inabot ka rin ng kamatayan at hindi mo binago yung pamumuhay mo, amen? Hindi ako pupunta. Amen, sasabihin, itong kapatid na ito, amen, namuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Nako, ang hirap ko sabihin, parang nagsisinungaling ako pag gano'n. Amen? Pero ako naniniwala, kaya kayong baguhin ng Diyos, kaya rin akong baguhin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin sila. Sabi ng Diyos, sapagkat lahat ay nagkasala, Romans 3:23-24, walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko sinasabi sa inyo ito dahil perfecto ako. Sinasabi ko ito sa inyo dahil lahat tayo nagkasala sa Diyos. Pero nung dumating si Jesus sa ating mundo, amen? Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, tayo ay napawalang sala. Amen? Napawalang sala tayo sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya
sa buhay natin. Sana ma-appreciate natin yun. Amen? Huwag tayong tumulad sa panahon ni Noe. Alam mo yung nangyari sa panahon ni Noe? Sa Genesis chapter 6, sabi dito, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Grabe ang kasamaan. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pero sabi dito, maliban kay Noe. Sana po kahit sa mundong ginagalawan natin ay punong-puno ng kasamaan, dapat maging katulad tayo ni Noe. Amen? Na nakita ng Diyos na lumalakad, namumuhay ayon sa kakanyang kalooban. Amen ba yun? Amen? Kaya kapag inalok na tayo, tanggihan natin agad. Hindi na tayo para dyan. Amen? Kapag inalok tayo ng kapitbahay natin at alam natin, hindi bagay yan para sa atin, tanggihan natin agad. Pwede po ba yung mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, tanggihan mo na. Sabi ni Sister Geraldine, tatanggihan ko na, Pastor. Magbabagong buhay na ako. Amen? Tanggihan natin. Amen? At ako naniniwala, para yon sa ating ikabubuti naman. Amen? So, number 2 po yan. Say no to the world and yes to God. Amen? At number 3, bilang pangwakas natin. Amen? Number 3. Sa verse 3 to 8, makikita natin yung paano ini-explain ni Pablo sa mga taga-Roma, yung church na tayo daw ay bahagi ng isa't isa. Marami tayo, pero ang tawag sa atin, isang katawan ni Kristo. Amen? Na merong iba't ibang function. Ang sabi dito, kung ikaw ay may regalo o kakayahan na magbigay ka ng buong puso. Kung pagkakawang gawa, gumawa ka ng buong galak. Kapag papumuno, buong pagsisikap. Kung pananampalataya o magpagpapahayag ng salita ng Diyos, manampalataya ka. So number 3, yung totohanang inalay ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, binibigay yung pinaka-the best na paglilingkod sa Diyos. Amen? So number 3, give your the best service. Amen? Give the best service. Sabi ng scripture sa Kawikaan 22:29, alam ba ninyo kung sinong pinaglilingkuran ng mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari at hindi sa mga alipin. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kung sa hari ka talaga naglilingkod, kung ikaw ay magaling, sa hari ka naglilingkod. Kumbaga, recruit ka ng mga tawag nito ng mga matataas kasi nga meron nakikita sa iyong kahusayan. Naalala ko tuloy yung kwentuhan namin ni Sister Edith ng birthday niya. Amen. Nakapaglingkod siya sa mga matataas. Amen. Sa kay Gordon, tapos yung ambassador. Naalala ko ba, Dera? Oo, sa ambassador, matataas. Ibig sabihin, may sinasabi. Amen. Nakapaglingkod siya sa mga ganong katataas na tao. So, ibig sabihin, meron nakitang kausayan. At alam niyo po ba, sa oras na ito, nakakagalak na sabihin ko sa inyo, ang pinaglilingkuran natin ngayon, hari ng mga hari. Ibig sabihin, kung bakit ka nandito, isa ka sa mga pinili dahil meron nakikitang kahusayan sa iyong Panginoon. Amen? Ang mahirap lang, hindi natin ginagamit. Tama? Hindi aksidente nandito ka. Hindi aksidente na tayo nagkita-kita. Ang gusto ng Panginoon, magamit yung meron tayo, yung kakayahan natin, para maisulong natin yung kingdom ng Panginoon dito sa Upper Nagbakulaw Community. Yung makapaglingkod ka ng the best. Pag sinabing give your the best service, hindi pwedeng, pwede na yan. Okay na yan. Tama? Kailangan pinaka the best. O ang tanong, the best na ba yung meron tayo na ginagawa sa Panginoon? Sana po the best na. Hindi pa. Amen? Kung hindi pa, praise God. Iangat pa natin. Amen? Kulang. Iangat pa natin. Amen? Iangat pa natin. Kung sa isang linggo, ang pinupuntahan mo lang, isang beses lang nagawain, dagdagan mo pa.
Amen? Puntahan mo rin yung prayer meeting. Kung talagang hindi pa, ang iangat mo pa, puntahan mo yung madaling araw. Amen? Amen? May dawn watch pa. Kung talagang gusto mo pang iangat, aba, humayo ka pa, sumama ka ngayon sa hayo. Aba, ewan ko na, araw-araw. Amen ba yan? Eh kung hindi pa, talagang, wow, pumunta ka doon sa isa. Amen? Okay, ngayon, ganito. Sabi ni Mother, so di na ako makaya. Iba-iba ang kaloob natin. Meron yon sa paghayo, meron sa pagbibigay, meron sa pagpapalakas ng loob, meron sa pamumuno, okay? So, hindi ibig sabihin, humahayo ka, malaki na yung ginagawa mo kaysa sa iba. Amen? Sabi dito sa verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dapat magkaroon ng tamang puso sa paglilingkod. Amen? Sinasabi ko sa bawat sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sabi dito, sa halip, pakaisipin ninyo mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob sa inyong Diyos. Tandaan niyo po, walang maliit, walang malaking paglilingkod. Amen? Walang maliit na pagbibigay, walang malaking pagbibigay. Amen? Lahat yan ay naka-contribute sa iisang layunin. Mapalakas ang katawan ni Kristo. Kaya sa verse 3, sinabi ni Pablo dito na bagamat may mga iba't ibang kaloob, tayo ay nasa iisang katawan. So kung ano man yung magagawa mo, makakaambag yan para sa ikagaganda, ikabubuti ng katawan ni Kristo. Hindi ibig sabihin, dalawang upuan yung ibinigay mo, higit ka na sa isa na nagbigay. Hindi ganon. Kung pagsasamahin natin lahat, yung isa-isa na yan, bumuo yan ng malaki. Tama? Nasa iisang katawan pa rin yan. Amen? Kaya wag niyo pong isipin na, Pastor, di ako mahayo, parang wala akong ambag. Hindi. Yung nandito ka, nagpapalakas ng loob, regalo ng Panginoon yun. Amen? Nakaambag yan ng malaki sa katawan ni Kristo Jesus. Amen? So, ibig sabihin, kapag nagagamit tayo sa harapan ng Diyos, huwag tayong magmamalaki. Amen? Huwag tayong magyayabang na higit yung ginagawa natin sa ginagawa ng iba. Kasi nasa iisang katawan tayo ng Panginoon. Amen ba yun? Pero kung sa tingin mo, nais mo parang idagdagan, ibigay yung pinakatabis kasi hari ng mga hari to. Amen? Kapag hari, imagine mo ang pinaglilingkuran natin, may-ari ng mundo. Tapos higit pa sa pagkatawag ng presidente yung ginagawa natin. Higit pa sa mahal na presidente. Na alam niyo po ba yun? Na mas mataas pa sa presidential call yung panawagan natin. Kasi yung panawagan natin, ang tumawag sa atin, Diyos. Ang tumawag sa presidente, tao. Amen? Tayo, tinawag mismo ng hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi si Jesucristo. So, ibig sabihin, bigay natin yung the best na paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Pwede po ba yung mga kapatid sa Panginoon? Hindi dahil nautusan lang tayo, kundi naintindihan natin, mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya pag meron akong tinuturuan, lalo na kapag willing talaga naman maglingkod sa Diyos, hindi pwedeng hindi yan, hindi pwedeng ganun lang. Ibigay mo yung pinaka-the best. Amen? Hindi, Pastor, ito lang. Hindi, bigay mo yung the best. Hindi aksidente tinawag ka na Diyos sa kanyang kaharian. Amen? Meron kang kahusayang na nasa iyo na. Kailangan mo lang ma-discover at gamitin para sa ikalalawak ng kingdom ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo isang araw si Sister Marlene at Sister Marivic magpipreach? Amen! Si Sister Jean. Ba magulat ka kung si Brother Terso mag-preach. Amen? Hindi natin alam yan eh. Amen? Pero kung magpapagamit tayo ng lubusan sa harapan ng Diyos, amen? Gagawin ng Diyos yung mga bagay na para bang sa'yo, imposible. Pero pwedeng maging posible. Amen? Kaya isang araw po, dadaling ko kayo sa Upper Half Moon. Amen? Napunta niyo pa yan, no? Kagawad, no? Upper Half Moon. Parang minsan nakita ko kayo doon nung sa kandidato.
Amen. So ngayon, ito na, last na to. Huwag tayong papayag na tayo yung isa na nagbaon ng talento sa lupa. Nung dumating si Jesus, tinanong siya, nasaan na yung meron ka? Binaon ko po, Panginoon eh. Kasi natakot ako. Huwag niyong hayaan na maitago lang. Amen? Yung meron ka. Kailangan ipagamit mo kay Lord. Para sa muling pagbabalik niya, masabi mo, Lord, yung meron ako, eto na po, naging marami. Naging mabunga ako. Yung 5 binigay mo, naging 10. Yung 2 binigay mo, naging 5. Amen? Nagdoble po, Panginoon. At sabihin sa'yo ng Panginoon, job well done. Good and faithful servant. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya simula sa araw na ito, babaguhin natin yung ating kaisipan at puso. Laging yes sa Panginoon. Kapag basta para sa Diyos, hindi tayo tatanggi. Hindi natin siya babaliwalain. Pangalawa, pag may alok ang mundo, tanggihan nyo na. No na. Amen? No na. Pag sinabi ni anong mundo dyan, isang beses lang naman eh. No! Ang sagot. Malakas na no. Amen? Takbuhan nyo. O kaya naman, takbuhan nyo na rin. Sabi, si Joseph kasi, nung inalok na si yung Mrs. Potiphar, di ba? Naalala yung kwentong yon? Nung inaalok siya na makipagsiping sa kanya, naku, tinakbuhan ni Joseph. Kasi si Joseph, ang ganda lalaki eh. Si Mrs. Potiphar, laging inaakit siya. Ngayon, ang ginawa niya, tinakbuhan niya. Hindi lang siya ba nagsabi ng no? Tumakbo. Kaya pag inalok kayo, takbuhan nyo agad. Huwag na kayong makipag-entertain. Baka matukso po kayo. Amen? Kasi kapag maraming usapin pa, maraming salisalita, baka matukso tayo. Amen? So, pagpipray ko po kayo ngayon, amen, na lahat tayo ingatan ng Panginoon sa mapanirang sistema ng mundong ito. Amen? And give the best service. Kung sa tingin mo, hindi pa the best yan, bigay mo pa yung pinaka-the best kasi meron ka pang ibubuga. Amen? Merong pang igagaling yung meron ka. Amen? So tayo tumayo, palakpakan natin si Lord. Praise God. Na-bless po ba lahat? Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Pagpipray ko po kayo ngayon. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Salamat Lord sa oras na ito dahil nakikita mo po at batid mo po yung puso ng bawat isa. Naniniwala ko, Lord, na kaya nilang magbagong buhay sapagkat pinagkalooban mo sila ng Espiritu na magdadala po sa kanila sa pagbabagong buhay. At naniniwala po kami sa oras nito, aming Ama sa Langit. Tutulungan mo po kaming lahat na makapaglingkod sa iyong harapan. At ang mapanirang mundong ito, Lord, hindi na kaya kaming tuksuhin. Hindi na kaya kaming alukin sapagkat tunay nga, Lord, yung meron po kaming Panginoon ay ikaw po, Panginoong Jesus. Kaya Lord, lagi natin sabihin, yes to you and no to God, no to the world. At gagawin namin yung pinaka-the best sapagkat tunay nga, Lord, ino-offer namin ang buhay namin sa iyong harapan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sila. Praise God, praise God, praise God, praise God.